Nasa linya ngayon mga kapatid si Ginoong Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director ng Office of Civil Defense 12. Dito nga po sa nangyaring mga pagbabaha sa ilang mga lugar na nilindol kamakailan po lamang. Good morning po, sir. Good morning, Manong Ted. At good morning, Lily Chacha. Opo, salamat sa panahon. Director, ano lang ho muna pinakahuling balita po, ilan po ang kumpirmadong casualty, patay dito po sa mga pagbabahang nangyari at ilan po ang missing kung meron man? Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dito sa latest na nangyari na pagbabaha dito sa probinsya ng Sarangani, meron po tayong naitala na 10 namatay at 2 missing. Kasalukuyan hinahanap namin. Opo. Sarangani po lamang ito. Yun hubang Lanao ay sako po ng Region 12? Hindi po, Manong Ted. Okay, ito ho lamang po ang inyo pong area. So sir, sa ngayon po, kumusta ang lugar? Umaaraw na ho ba doon? Sa awa ng Diyos, nakita ko kanina, medyo maliwanag naman ang silangang bahagi ng ating area, lalo-lalo na dito sa Sarangani. Sige po, ilang pong mga lugar ngayon ang lubos na naapektuhan? Ilang pamilya po ngayon ang kinakailangan pong ilikas at saan sila kinakanlong? Sa ngayon po, ang labis lamang na naapektuhan sa mga baha ay itong municipality ng Glan at saka Malapatan. At sa ating talaan, meron na pong tayong naitalang 190 na damage sa houses. Kasalukuyan o kasama na ang partially damaged, ito ay may 224 na total na damage. Opo. And sa ngayon po sir, ano po ang actual na sitwasyon doon sa mga binaha at inaabot po ng mga putik? Ito ho ba ay maaari pa pong maayos ng mga kabahayan? O totally po damage mo ba sila? Marami dito ay totally damaged, kaya sila ay nilikas na ng ating LGU sa medyo safer na lugar dahil sila ay naabot ng baha gawa ng kung inyong matatandaan, nagkaroon tayo ng river damming nung Aguinaldo. At nung bumagsak ang malakas na ulan, bumigay itong mga artificial dam o yung mga dam na nagawa ng mga landslide at ito'y bumuhos o rumagasa puntang lower portion o low-lying area sa barangay ng Mudan at barangay ng Ialigado ng Glan. If you also recall, Director, hindi ho ba after the earthquake, nagkaroon po ng press conference ang OCD mismo kasama po yung Mines and Geosciences Bureau ng DENR, no? And they identified ito nga pong mga artificial dam na nilikha nito pong malakas na pagyanig. Ito ho bang binabanggit nyo ngayon na halimbawa po tumama dyan po sa Glan na flash floods kasama nga po itong mga putik na mga bato. Ito na ho ba yung tinutukoy po ng MGB, sir? Yes, tama po yun, Manong Ted. Actually, nagsagawa ng preemptive evacuation ang municipality ng Glan. Alam niyo naman, sa ating mga kababayan ay hindi masyadong hindi nila inaasahan siguro na gano'ng kalakas ang volume ng tubig and sila ay nananatili sa kanilang mga bahay-bahay. Ngunit ang iba naman ito, marami nito ay nakaligtas sa mas mataas na lugar kaya sila ay nakaligtas. So nangangahulugan po na, sorry po kung baka mali ang aking salita na gagamitin, hindi po binigyan ng ganoong pong pagpapahalaga yung warning ng MGB. Kaya ganito rin po yung nangyari. Pinapahalagahan naman ng bawat opisyalis ng municipality ng US. Ngunit siguro sa may mga ilan-ilan talaga na naabot o hindi kaya ay
hindi nila na figure out, hindi kaya na picture out kung ano ang madala-dalang pinsala nito. So kaya yung iba nananatili pa rin. Opo. Kausap ko yung mayor kahapon ng Glad. Ginawa na nilang lahat para maimpormahan ang lahat ng tao na kailangan lumikas na. Kaya lang, meron din talagang naiiwan pa dahil sa kanilang mga kagamitan o sa kanilang mga hayop. Ayaw nilang iwanan. Opo, yung nga po din ang kalimitan pong problema ng LGU, yung worry ng mga residente sa kanilang ari-arian at saan sila titira, etc. Ano ho, kaya ho, ito nga yung nangyayari, may mga nagpapaiwan pa rin. Dito po sa bumigay na artificial dam, diyan po, partikular sa Glan, meron pa ho bang iba sa Sarangani Province na artificial dam na hindi pa ho bumibigay at posible ho na kung sakasakali man po, wag naman sana mangyari na magkaroon muli ng mabigat na buhos ng ulan, baka po mangyari itong nangyari recently? Opo, ngayon na Manong Ted, ang local government mismo ng probinsya siyang namamahala sa pag-confirm uli nitong mga sinasabi natin na river damming. Wala pa po akong na-receive na progress report as of now kung ilan pa rin talaga ang naiiwan na meron pang danger. Dahil madalas umuulan pa rin dito at nahirapan silang marating yung ating mga lugar na sabing nagkaroon ng damming. Ngunit meron ng team na maakyat doon para linawin uli o tingnan uli ang kalagayan ng mga river damming. Kung itong lahat ba na ito ay na-release ng pressure o kung meron pang naiiwan. Meron ba tayong identification ng kaya, Direktor, kung gaano karaming bahay o pamilya po ang nasa danger ngayon because of all of this artificial dam, yung po nasa dalisdis ng bundok ngayon na naghihintay po nitong gantong uri po ng trahedya kung hindi sila lilikas? Tama po. Originally, meron nakalista na around 13,900 families. No? Marami na nito ang nakalitas. Ngayon ay atin ang tinitingnan ulit kung ano na ba ang progress ng evacuation ng preemptive evacuation. Dahil kahapon, ako ay nagbibigay ulit ng memorandum sa mga local government unit na magsagawa na ng supervised preemptive evacuation. Opo. May tanong lang po si Chacha, Director, ha? Yes po. Sir Rodrigo, yun pong mga iba pang hinahanap, dito rin po yan sa areas kung saan merong artificial river damming? Opo, DJ Chacha. Balikan ko lang po yung tanong ni Manong Ted kanina. So sabi niyo po, nagbigay naman po ng paalala itong local government officials natin na magpalikas po ng mga tao. Kailan po nagsimula yung pagpapalikas? Kasi ang tagal na po simula nang nagbigay po ng mga danger areas yung DENR-MGB sa mga barangay po na may possibility na maapektuhan po nitong landslide pagka nagkaroon ng malakas na ulan. Actually, right after nung matapos nung inspection ng MGB at saka yung PWG team ng sinagawa ng probinsya ng Sarangani, nagsisilikasan naman po na ang iba. No? Ngunit sinabi ko kanina, meron din po talagang hindi pa lumikas sa ibang bahagi ng affected area. Sir Rodrigo, if you have the list para po sa mga nakikinig sa atin kung umaabot man po tayo sa area na yon via 1PH and through our FM stations, ano po ulit itong mga area na may possibility po na magkaroon po ulit ng landslide because of artificial dams? Ito po ang municipality, lalo-lalo na yung mga low-lying areas sa municipality ng Malapatan at saka sa municipality ng Glan. Kasi municipality ng Glan, ito ay sa mga barangay ng Aligado at saka sa barangay sa municipality ng Malapatan, ito ang mga low-lying areas sa barangay Poblasyon. Opo. Itong barangay Nuing po tsaka San Isidro, Jose Abad Santos. Yan po ay sakop na po sa Region 11, sir. Katabi na po ito na region po ninyo. Pero ito nga po, identified na rin nga ng MGB.
So sir, yung po nangyaring pagyanig, so far po, kumusta na po ba ang recovery doon ng mga taga Sarangani Province? Before nga mangyari itong landslide na ito, mga pag-uulan, yun po ang pinoproblema po nila. Yun hong mga bakwit ho ba, nagsibali ka sa kanilang mga tahanan? Marami na pong mga nagsisibalikan, Manong Ted. Ngunit itong bagyo na dumaan sa atin, yung si tropical depression, yung si typhoon na Bavi, ay muling nagsisilikasan sila sa mga evacuation centers gawa nga nung preemptive evacuation. At sa ngayon po, at tumigil naman po ang ulan since last Sunday, bumabalik na naman dahan-dahan sila doon sa mga safer areas na sinasabi ng local government unit. Ang kanilang mga ginagawa ngayon ay nagre-rebuild ng kanilang mga damaged houses sa tulong ng ating LGU, sa tulong ng engineering battalions ng armed forces, kapulisan at Coast Guard personnel natin. Okay, sige po. So, Director, ang gagawin po ba ninyo ngayon sa pangyayaring ito, as in, magbabahay-bahay na ho kaya kayo at ang LGU para po doon sa pagbibigay babala dito po sa mga, obviously po, nasa danger zone talaga because of this artificial dam na nilikha po ng pagyanig? Opo, Manong Ted, yun ang nakalagay sa aking memorandum. Kailangan po talaga ng supervised evacuation dito. Sana i-implement ito ng ating local government unit katuwang ang ating Philippine National Police. Ang ating mabigyan talaga ng striktong pag-supervise ng mga ating bayan, lalong-lalo na yung mga nasa low-lying area. Opo. Ang papel po ninyo ay supervision lang ho ba? Actual po talaga dito na dapat kumilos? Sino po? LGU ho ba? Pati po yung mga concern po ng pabahay ngayon, paano po yung Director? Yung concern naman ng ating pabahay, lalo na yung mga transitional houses na sinasabi natin, yung mga gagawin naman ng ating DSUD, sa tulong ng National Housing Authority, na dapat magkaroon ng temporary shelters yung mga nakatira sa tent. Dahil yung mga permanent housing projects ay ito'y medyo may katagalan pa siguro implement sa pagka na-approve na yung mga budget natin sunod na. Oo, tsaka ang concern din dyan yung paghahanap ng lupa na ligtas, no, na safe, kasi hindi ka naman pwede magtayo ng pabahay na nasa danger zone ulit. No? Tama po yun. Yun ang medyo matagal-tagal. Dahil alam niyo naman ang ating national government. Diyan, gagastos, hindi ascertain yung ownership ng lupa na pinagtatayo. Okay, sige po. And again, just to emphasize, ilang pong families ito ang apektado ngayon at obligado na hanapan po ng relokasyon, Director, again? Nasa around 13,000 families po ito. 13, ang dami, no? 13,000 families. Opo. Okay, sige. So, Director, salamat sa inyo pong panahon at kami makikipag-ugnayan sa LGU rin po, no, para direktamente malaman po natin kung ano pong kanilang programa dito po sa sitwasyon na ito. Salamat po, Director. Okay, maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, PG. Opo, and Godspeed po sa inyo. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.